Okay, si Konsyal Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise. Konsyal, ang bulan sa Enero, tingrin nyo sa mga business permit. Dayon, kumusta ka ni Konsyal? Good morning sa tanan. Good morning sa atong viewers sa DXDD sa programa. Yes, karong bulan na renewal naman sa atong business permit. So expectedly ang ang City Hall mapuno na pud ni og mga clients nato, mga business taxpayers nato nga mo renew or maglukat og bag-o nga business permit. Konsyal, unsa pamaagi karon? Ang pamaagi karon no, nag-develop na gyud ang ato ang e-boss no. First sa wala pa e-boss, manumano gyud ang tanan. Gikan sa pag-apply, pero karon nag-adapt na ta sa e-boss and we're making it really progressive nga this time nag-improve na gyud ang ato ang processing. Like ganina na naka-observe ta nga medyo smooth na ang flow. So 90% I think is already through online application, electronic na tanan, except of course sa kaning pagbayad o ang kanang pag-release bitaw sa resibo and certificate. Dili pa gyud nato na siya ma-online or ma-print on our own. Wala pa tay electronic resibo and electronic certificate of the business permit. But so far, when after sa ilahang online application, then kompleto na ang tanan documents, tuloy-tuloy na gyudayon na siya, diretso na kabayad diri sa ato ang City Hall. Dayon after sa bayad, you can claim na the mismo nga business certificate, business permit certificate. Murag ato na obserbaran kaganiha nga dunay usa ka businesswoman nga naglukat sa iyang business permit, dayon medyo ningon to siya nga mingubos daw ang iyang bayran na. Na pangutana nato siya no kay iyang business is sari-sari store then renewal. So nagsugod siya og apply online adtong Friday. So gi-process dayon niya gikan atong Monday. Then karon nahumanan na siya, kompleto na siya. Nahumanan na siya bayad, yan na lang paon ang iyang business, i-claim na lang niya ang business certificate. So 3 days? Ako siyang, nabutang siya 3 daag, ika-3rd day karon. So, ako siyang gi-interview nga, unsa may namatikda nimo, wa ba siya naglisod pag-renew, yun siya wala man daw, kung unsa namatikda nimo sa imong nabayran, na lesser ba karong tuiga, kay daghan magutag madunggan nga, sa usamis ko no mahal or nag-increase or whatever, pero based sa iyang tubag na minus ang iyang nabayran karong tuiga kaysa last year. So inko ma'am tan-awa unsay nangatangtang nangawala sa fees sa ato ang regulatory fees sa mga bayranan nato sa imuhang resibo tan-awa siya tuod no wala na ay ang katong mga unnecessary fees nga dili na applicable nga wala siya murag sort of dili na siya relevant. So ang nawala dito ang police clearance fee ug ang locational clearance fee which is 100 tag 50 tag 100 ang police clearance fee, dayon tag 250 ang katong locational clearance fee ug katong oath fee nawa na sadto nga worth 50 pesos. Konsyal, pwede nyo ipasabot ko itong boss, unsa to nga boss? Ay e-boss, electronic business one-stop shop system. Okay. So supposedly with the e-boss dapat si kliyente moanhi diri sa ato ang BPL or the Business Permit Licensing Office kas ara one stop ra, dili na siya magbalhin-balhin pa mo adto paglain nga agency kay mobayad na pud didto og lain mo adto na pud siya sa City Engineers Office kay mobayad na pud og unsa na dinha. But all the inspection fees, all those agencies nga involved sa ato ang paglukat sa business permit, gi-integrate na nato diri, giusa na lang nato diri sa ato ang City Hall para ang kliyente one ra ka stop
ang iyahang maadtuan para sa iyang business permit. Di na siya magtabok-tabok. Like ang ato ang dako pud kay tag changes nga na observe karong tuiga and na apply sad nato kaning pag-integrate sa business sa barangay clearance fee. Last year daghan kay tag na nakita na observe nga mga sort of hassles sa businessman inikuha nila og business permit kay they have to go to the barangay to get the barangay clearance something and pay there, and others are made to visit there to see their purok president pa ingon ana. But now we have a uniform business barangay clearance fee na, which is 100 pesos. So wala na tong lain-lain barangay, lain-lain og rates. So nanatay uniform rates, then tanan-tanan dinhi na sa City Hall nato kwaon ang ato ang barangay clearance fees. So clearance certificate and pay the clearance fee here. Kay sa una kinahanglan ang tanan barangay na adiri mag-table, no, para sa ilahang barangay clearance, para issuance of the barangay clearance. Pero karon kay gi-integrate naman nato through electronic, through computer, ingon ana. So makuha na nila ang barangay certificate without going to the barangay. So ganina nakita nato nga na print out na dayon ang ilahang barangay certificate with the signature of the barangay kapitan. Okay. Konsyal, hangtod kano sa nato ang atong paglukat sa atong business January 20 gyud na siya. Every year January 20 ra gyud taman ang ato ang deadline for the renewal and lookat og new business permit. So that is Monday. So after sa January 20 doon na yung mga penalties. Oo, nanay penalties ana after January 20. So mo to nga as early as December 30 nag-post na ang ato ang Asenso sa amis program nga pay your taxes now, you can start renewing your business permits, etc. para dili magdasok-dasok sa last day. Okay, siguro imong awhag na lang sa ato ang mga kaigsunan na gustong lukat. Yes, akong encourage no nga ang kaning ato ang mga businesses, all types of business, all size, whether ginagmay na siya nga negosyo, we need to get the mayor's permit, we need to get business permit for that. And gani unyang hapon na atay public hearing on a little bit kanang good news, no, a little bit change of our kaning business tax collection. Kay naatay new ordinance nga i-discuss karong hapon nga giving these micro businesses kaning mga ginagmay nga mga negosyante kanang naara sa balay na maligya, sari-sari store, kanang mga kanang pungko-pungko nga mga food vendors, mga ginagmay atong ginagmay lang. Ginagmay nga karenderya, eatery, kanang mga small scale nga catering, unsaron din ha. Tagaan na to sila og kuan kanang business tax incentive, which is kanang i-waive nato ang ilang business tax. Ganina nakakita ta nga na ay taxes on business, no, tag 800 something inana per quarter. Kung gamay ang imo ang business o ang imuhang gross sales nimo naalangay ni kay halin nga mga 800 below, you can avail of this kaning tax exemption nga wa kay mabayaran nga tax, para to encourage all the businessmen, all the kaning mga entrepreneurs diri nato sa Osamis to register your businesses. Ana. So later basin maka-join ka sa ato ang kuan Sir Dodong, you are very much welcome para makita nato unsa ang flow, unsa ang mga new programs nga mga
new assistance nga atong gipanghatag sa atong mga business man para gyud ang atong city mahimo gyud siyang business friendly nga city. Dayon, other than that, napaputay i-discuss later nga amnesty on RPT taxes. Kay again, tingbayad naman punta karon sa ato ang real property tax, no? So, gina-encourage na po ang tanan nga pay your taxes promptly. Then we have this mga amnesty nga para magaan-gaan, matabangan po ang ato ang mga taxpayers. So, encourage everyone to continue supporting the programs of Asenso Osamis, Asenso Misamis Occidental, and Asenso Pinoy. In the future, puhon-puhon ang mga Asenso programs ma-expanded na gyud, madakan pa o madaghan ang atong mga beneficiaries. Okay. By the way, Conchal, kung na kay idea, doon na pa tayo target sa atong collection karon tuiga? Wala. Oh, not really. Pero we really want to increase the number of businesses here. Last year, we nakatungtong yun ta og 4,600 plus. Business. So, expectedly karon karong tuiga, it will be more than that. Kay daghan naman tag mga tax incentives para sa atong mga negosyante. Okay, salamat kay Conchal. Thank Basig na you. kay kadugang. Wala na so far. Okay. So, continue na lang ta og updates sa atong mga developments nato karong 2025. Very, very plenty. Atong last nato nga session, just atong Monday, daghan kay tag mga barangay projects nga gi-approve for 2025. Okay. Conchal, salamat kayo si Conchal Cicilco, Thank you. Chairman sa Committee on Economic Interest. Enterprise. Salamat kay Conchal. Thank you very much.